PPT Senator Risa Ontiveros ang dating Pangulo na paaminin sa umunay Davao Death Squad. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Naintindihan ba niya, Attorney Sal, kung ano itong Davao Death Squad? Anong ibig sabihin ni PRD dun sa Davao Death Squad? Problema kasi dyan kay Senadora, pinanggit mo, hindi siya abogado. Kaya they were not on the same page. He was asking question, the President was responding. Hindi sila nagkakaintindihan kasi hindi siya abogado eh. Sabi niya, umamin kayo. Umamin kayong meron pala kayong death squad. Unang-una, wala siyang inaamin na lumikha siya ng death squad. Ang sinasabi niya, sa galing ng aking, kasi sabi niya nga, naging presidente ako dahil magaling ako mag-intriga. Sabi niya, Senator Bato, napakahusay talaga yung mag-intriga. Kaya nagpatayan itong mga kriminal. O yun ang sinasabi niya. Yung death squad, kaya na sinasabi niya, o yan ang aking death squad kasi sila nagpapatayan. Kaya naubos ang mga kriminal doon. Hindi yung mga pulis. Kasi ang utos ko sa pulis ay naaayon sa batas. O yan ang maliwanag doon eh. Ito naman si Senadora, dahil sinabi niya na I assume full responsibility. Tinatanong siya, o di naamin niyo rin na kayo ang responsibilidad sa pagpaslang Kikian de Los Santos. Anong sagot ni Presidente Duterte? Abogado ito. Sabi niya, hindi po pwede yun. Kasi ang krimen ay personal doon sa gumawa ng krimen. Hindi mo maaaring ako ang ibibigay mo ng kaparusahan dyan. Hindi po pwede sa hukuman yon. Ang isang exception lamang doon na pwede mong idamay ang dating Presidente Duterte kung meron kang ebidensya na magpapatunay na kasabwat ka doon sa ginawang kasalanan ng pulis. Pero hindi. Maliwanag ang kanyang instruction na ayon lahat sa batas. Walang ebidensya na magpapatunay na meron siyang ginawang labag sa batas. Kaya hindi ba hinahamon niya, hindi mag-file kayo ng kaso. Mag-file kayo ng kaso sa akin. Tsaka alam po ninyo, yung sinabi niya, I assume full and legal responsibility. Ang ibig lang mo sabihin, hindi kasi iniintindi. Alam nyo, matalino kasi itong si Presidente Duterte. Para maintindihan mo siya, matalino ka rin. Ngayon, kung medyo mahina ka at tatangiye ka, talagang hindi mo siya maintindihan. Ang sabi niya, my statement that I assume full and legal responsibility is because, number one, ang aking mandato nga ay precisely to protect the people bilang presidente. Kaya, naglunsad ako sa isang proyekto. Ano yung proyekto? Yung digmaan laban sa droga. Kaya ang sinabi ko when I assume responsibility, ang tagumpay o kabiguan na success or failure of this program, this war on drugs, is on me. Kung ito ay nabigo, if this fails, ibig sabihin, huwag nyo nang sisihin kung sino-sino, kung bakit nabigo, ako ang sisihin nyo. So I will assume the failure. At kung ito'y naging tagumpay, huwag nyo na lang ituro kung sino-sino ang naging daan sa tagumpay. Ako rin yun, ibibigay nyo kredito sa akin. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, pinipilit ng senadora, teka, sinabi nyo, legal eh. Ibig sabihin, aminin niya na yung consequence ng mga maling ginawa ng mga pulis na humantong sa pagpatay, aminin, hindi nga po pwede kasi crime is personal to the offender unless you can prove conspiracy. Ngayon, ano bang nangyari doon? Yung legal responsibility sinasabi. Ang ibig po sabihin na I assume legal responsibility. Since siya po ay naninilbihan sa sambayanan, kailangan manilbihan siya sa lahat ng mga biktima ng injustisya. Doon sa kaso ni Kian de Los Santos, sa kaso pa ng mga ibang naging biktima ng mga maling pagtupad sa batas ng mga pulis. Ang trabaho ng presidente by saying I assume legal responsibility is that it is his duty to file cases, to pursue. O yun, hindi po yan ang ginawa niya. Pinahal niya ng kaso. Inutusan niya, pailan niya ng kaso. O kaya, karoon ng hustisya na convict. Ngayon, nakakulong ang mga nasa likod.
Yun ang tinatawag na legal responsibility. Ang pagbibigay ng hustisya ay sa pamamagitan ng pagsulong ng kaso sa hukuman laban doon sa mga kriminal, ang mga gumawa ng mga pulis na mali, hindi sa ayon sa batas. Yun ang ibig sabihin